VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga political Kay Adyong na VP. Adyong, shame campaign against the administration. Called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adyong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din ha sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Napa-VP. Next. Contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paula Ortega, Dapit of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. How China sees. Kani si Kuan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyahang baba. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, hindi pa obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Kana iyang pangalan. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Last two questions. Napa-VP, ninong ka bahapon, i-repeat lang na mo nga, dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pag-kidnap. Yes! Dapat! Because number one, dili to mahitabo ang pag-kidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman ma'am. Wapa kay kadra VP oh. Lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries, and walay secretary nga mulihok kung walay approval sa Presidente. And yes, dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC, and walay jurisdiction ang ICC
para mubuhat ng investigasyon kay President Rodrigo Duterte of the Santa Cruz. So, yes. Last question. Yeah. Nakalimot na po tayo sa Visayas and Mindanao, even in Manila. So ano yung mga common na hinaing ng mga mamamayan na i-address ng Duterte and senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. PRD promised build, the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attend po tayo sa iba pang remaining PDP rallies po with Kitty Duterte. Hindi ko pa, wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, mag-schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Sabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo, garbage in, garbage out. Tama na. Thank you. Thank you. Ayan na mga kababayan at bumanat na po si VP Sara Duterte dito po kay Congressman Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at pati na rin po dito kay Congressman Paulo Ortega ng 1st District ng La Union mga kababayan dahil po sa mga birada nila kay VP Sara mga kababayan no mga nakaraan pa no halos araw-araw po sila ay may pa-presscon, merong mga statements about dito kay VP Sara. At ngayong araw mga kababayan sinagot na po sila ni Vice President Sara Duterte no nandito ngayon sa Kidapawan at timing na tinanong po siya ng mga media doon na nag-ambush interview sa kanya at sinabi po ni VP Sara na walang karapatan no na magsalita ng decency at integrity itong si Congressman Zia Alonto Adyong at si kung Paulo Ortega mga kababayan no dahil ito pala ay si Congressman Alonto Adyong ay isang produkto ng warlord descent mga kababayan no doon sa kanilang lugar sa Lanao del Sur. Ayan at pati na rin po itong si Congressman Ortega ay produkto rin daw po ng warlord descent mga kababayan no doon naman sa kanilang lugar. Ayan sabi po ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. So yun po yung sagot ni VP Sara doon sa mga press con nila lagi no sa House of Representatives sa halos every week mga kababayan meron po silang banat dito kay VP Sara about nga dito sa mga issue mga kababayan na pro-China daw po itong si VP Sara mga kababayan at itong pangbabatikos niya sa kay PBBM mga kababayan no, parang hindi nila nagustuhan itong pangbatikos ngayon ni VP Sara or pagiging active niya sa puna dito po sa Marcos administration mga kababayan. Kaya ito po yung sagot ni VP Sara Duterte ngayon dito po sa Kidapawan. Pati din po itong si Yusek Claire Castro ay binira ulit ni VP Sara mga kababayan na wag nang paniwalaan itong si Yusek Castro no kasi wala naman daw magandang lumalabas sa bibig nitong si Yusek Castro itong sinasabi ni VP Sara na garbage in garbage out mga kababayan at maging si President Marcos mga kababayan ay hindi rin nakaligtas no at kanyang pananagutin mga kababayan or mananagot si PBBM dito sa ginawa kay Pangulong Duterte sa kanyang pag-allow dito kay Pangulong Duterte na bitbitin, kidnapin, dinala papunta doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan at sabi ni VP Sara hindi naman po mangyayari yan, hindi kikilos yung AFP, hindi gagalaw yung PNP kung wala pong basbas ang presidente mga kababayan kaya pananagutin po niya itong si President Marcos mga kababayan no at sabi niya impeachable po yung kanyang ginawa mga kababayan itong culpable violation of
Constitution and the betrayal of public trust. Ayan, yun yung sabi ni VP Sara, mga kabayan. So na pong opinion yung mga kabayan dito po ngayon sa buwelta ni VP Sara dito po kay Congressman Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at maging dito kay Congressman Paulo Ortiga ng 1st District ng La Union naman, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.